Bakit kahit na ikaw ay isang emperador na? Kailangan mo pang manatili sa ganitong liblib na lugar na walang sinuman ang nagmamalasakit sa Purple Bamboo Peak. At naglagay ka pa ng barrier. Isang emperador na antas ng dragon. Itinuring mo akong parang aso na nakatali. Walang katotohanan ito. Ding! Matagumpay na nag-sign in ngayon. Nakakuha ng 3,000 taon ng pagsasanay. 100 piraso ng 9-turn golden pill. Naging isang walang silbi na body refiner sa unang antas. Sa tulong ng binding system, araw-araw na nag-sign in para umangat. Nakuha ko na ang ganitong antas. Kung hindi ko sana pinipigilan ng barrier, kailangan ko pang araw-araw na magpataas ng antas. Mga kakaibang palatandaan ng kalikasan. Paano na ako magpapahinga at magpapakasaya? Matagal na akong nag-aalaga, at sobrang taba ko na. Perfect na para patayin at pampalusog sa katawan. Ay naku! Guru Gyu, taon-taon na pagtitipon ng mga disipulo. Magsisimula na ulit, hindi ka ba pupunta ngayong taon? Isang kaakit-akit. 10 taon na sa yugto ng pagbuo ng enerhiya. Kung hindi lang sa swerte, nakuha ko ang posisyon ng nakaraang leader ng peak. Siguro hindi na ako karapat-dapat maging isang alalay na disipulo. Kahit na ganun. Oh, gusto mong manatili para kumain ng hapunan. Hindi na, salamat. Si Gu Chang'e taon-taon tumatangging natanggapin ang mga disipulo. Siguro dahil sa pagiging cute ko. Pasensya na, nakakahiya at nakakaaliw. Sa halip na ganito, mas maganda pa na ako na lang ang maging pinuno. Kung ganito nga, umalis ka na lang. Ako rin ngayong taon. Maglalabas ng mahigpit na utos. Kailangan ng host na makakuha ng 3 disipulo sa loob ng 3 buwan. At tulungan silang mag-aral. Kung hindi, mawawala ng kapangyarihan ang emperador. Ano? Nawala na ang aking tahimik na buhay. Wala na. Kung ganon, Xiao Longlong, kaya't kailangan kitang ituring. Bilang isang magandang regalo mula sa akin, ang iyong guro. Siu, matagal ka nang nasa panlabas na pinto. Kakaabot mo lang sa loob. Kailangan kong magsikap ng husto. Si Gu Chang'e, ang napaka-cute. Talagang hindi dumating. Tama rin. Kahit na dumating, walang disipulo na gustong pumasok sa Purple Bamboo Peak. Dumating na ako. Hindi makakuha ng isda. Guro, si Gu Chang'e na ito na cute. Talagang ikinahihiya kami ng aming sekta. Talagang ginawang palengke ang seremonya ng pagtanggap ng mga tagasunod. Para siyang naglalaro sa palengke. Nakakahiya at nakakatawa. Tanggapin man niya ang pagiging pinuno ng bundok na ito. Xuan Feng ah. Sa tingin ko ang bundok na ito na Zezhu. Pwesto ng Pangulong Tuktok. Ikaw ang tanging karapat-dapat. Sobra naman, Guro. Kung sakaling sa hinaharap, maging Pangulong Tuktok ng Zaizu Peak ang disipulo. Tiyak na. Patuloy na maglilingkod sa Danyang Peak. Ha. Ay naku. Itong maliit na dragon ay isang makapangyarihang dragon. Kung hindi ko siya pinipigilan, ang lugar na ito ng pagsubok ay agad na magiging guho. Sa mga miyembro ng sekta, puno, mga regalo para sa pagkuha ng alagad. Lahat ay napakahalaga. Siya naman, isang isda lang ang kayang dalhin para sa pagkuha ng alagad. Talagang napakakawawa. Narinig ko, 3 taon na siyang walang alagad. Sa pagkakataong ito, mukhang nagpunta lang para magpasikat. Para lang kumain. Tingin ko nga ganun din. Later. Sige na, huwag mong pansinin itong cute na to. Sayang ang oras. Mahalaga ang seremonya ng pagtanggap ng mga alagad. Magsimula na tayo. Opisyal lang nagsisimula ang pagtanggap ng mga alagad. Sinumang nagnanais na pumasok sa aming King Yunsek ay kinakailangang umakyat sa gitnang pagsusuri. Hawakan ang kristal ng espiritu.
Sukatin ang mga ugat at kakayahan. Tanging sila lamang ang maaaring manatili. Ay, hindi na naman ako napili ngayong taon. Ay. Saan galing ang pulubi na ito? Nakasuot ng mga luma at punit-punit na damit. Nagmamalaki rin. Kongreso ng mga disipulo ng King Yunzong. Mabilis, umalis na tayo. Baka madumihan ang pagsusuri. Ako, gusto kong subukan. Kaya kong tiisin ang hirap. At handang mag-aral. Hindi kami magbibigay ng problema sa aming sekta. Katawan ng mandirigmang Diyos. Di ba't ito ang pinili ng langit na disipulo? Yung batang walang utang na loob. Hindi ba't mapagmataas ka? At naninindigan pa rin na ayaw umalis? Ang cute. Ito ay... Itong disipulo. Ako sa Purple Bamboo Peak ang nagpasok. Sa mga taong nananakit sa aming Purple Bamboo Peak, ay maparusahan ng langit na sigurado. Haha. Kakatapos ko lang maglabas ng enerhiya. Malapit na akong makabreakthrough. Kaya hindi ko sinasadyang nagpakita ng presensya. Ano ang kinalaman mo kay Guchang? Sabi pa. Bukod dito, itong batang ito, nakamaruming damit, tiyak na may dumi siya. Na humawak sa lingsi kristal, na nagdulot ng polusyon sa espiritual na daloy. Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? Huwag na huwag siyang papayagang sumailalim sa pagsusuri. Akala ko'y wala kang malasakit. Dahil sa tiwala mo, hindi siya makakapasa sa pagsusuri. Kaya't magpusta tayo. Paano? Kung si Xiao Ubay, hindi makapasa sa pagsusuri ng kapital. Agad akong, sa harap ng buong sekta, ipagkakaloob ko ang posisyon ng pinuno ng Zesupi. Simula ngayon, aalis na ako sa King Yun Sek. Kung sakaling makapasa siya, ikaw, Lix Wanfeng. Sadyang binuwag ang kanyang dantian at kasanayan. Hindi na siya pumasok sa mundo ng cultivation. May lakas ba siyang maglakas loob? Anong takot niya? Nagpapakasaya ako. Sa isang mahirap na batang babae na walang kahit na anong karapat-dapat na magic tool. Kung makakapasa siya sa pagsusuri sa pondo, kung kaya niyang mapatunayan, kinain ko ang testing table na ito. Ako. Kailangan mo lang ilagay ang iyong maliit na kamay. Nang mahinahon sa kristal ng Lingxi. Alaynan. Sandali lang. Tungkol dito, hindi pwedeng matapos lang ganito. Kailangan mong humanap ng saksi para hindi ka makapag-utos sa huli. Ganito kaigting. Mong, ang disipulo at si Guchang, nagtakda ng sumpa. Kung ang babae ay hindi makapasa sa pagsusuri, ay ibigay ang posisyon ng pinuno ng tuktok. Bagamat malayo ang tuktok ng Purple Bamboo, marami namang mga espiritual na bukirin dito. Kung ang disipulo ay pumasok sa tuktok ng Purple Bamboo, tiyak na hahatiin ang mga yaman ng tuktok ng Purple Bamboo sa tatlong bahagi para ibigay sa tuktok ng Danyang. Pakiusap, Pangulo. Patunayan mo sa mga disipulo. Hahaha. Swanfeng nang makita kita, alam ko na. Magaling ka. Isang mahirap na tao na hindi makapasa sa seremonya ng pagtanggap. Na nakakatuwa. Bakit ka naging leader ng pulo na ito? Kung ganun nga, kaya ko. Para sa'yo, magiging saksi ako. Hahaha. Sige, umalis ka na. Alaynan. Hahaha. Pinakamasamang puting ilaw. Hahaha. Natalo ka.
Natalo ka. Agad na ibigay ang posisyon ng leader. Lumayas ka sa King Yunsong. Mahal kong pangulo ng tuktok. Ibigay ang token. Tumakbo palabas ng King Yunsek. Posisyon bilang pangulo ng tuktok ng Zezu. Akin na ito. Ito. Paano pwedeng mangyari ito? Ito ang postura ng isang dakila. Ang daang taong tradisyon ng angkan ay isang batong espiritu, na kahit isang bahagi lang ng 10,000 ng lakas ng emperador ay hindi kayang tiisin. Nabigo tayo. Kanina, si Guchange ay basta-basta lang. Nakatama sa patay na batang iyon. Itong crystal ng Spirit Crystal. Ipinakita niya ang itsura ng isang emperador. Siguro, si Guchange ay hindi maaaring. Isa lang siyang cute. Siguro nagkamali lang ako. Natatakot na ako. Akala ko ang lakas-lakas niya. Ang resulta ay isang biglaang ideya. Ha ha ha. Guchange. Natalo ka. Agad na ibigay ang posisyon ng leader. Ibigay mo na. Sisi ko ito. Kung hindi dahil sa akin. Ayaw nang manatili sa labas. Na pinapahirapan ng iba. Hindi rin gagawin ni Ginoong Gu ito. Mga kaibigan, huwag mag-alala. Itong espiritual na kristal ay mula sa King Yunsong 100 taon na ang nakalipas. Lumang bagay, masyadong mababa ang antas. Maaaring sukatin lamang ang kakayahan sa ilalim ng gold core stage. Itong bagay na ito ay hindi kayang tiisin. Kahit kaunting espiritual na lakas ng digmaang Diyos. Ang liwanag kanina ay simpleng pagtagas ng espiritual na liwanag. Katawan ng digmaang Diyos. Guchange. Anong sinasabi mong nagbubiro? Ang katawan ng Diyos ng digmaan ay bihira makatagpo ng 1,000 taon. Bakit kaya siya napunta sa isang mahihirap na dalaga? Gusto mo lang magpanggap na wala kang pakialam. Ang katawan ng Diyos ng digmaan ay hindi basta-basta. Kayo ba ay may lakas na harapin ito? Mga walang kabuluhang salita. Maniwala ka sa akin. Subukan mo ulit. Alaynan. Sa anumang kaso, ang katawan ng Diyos ng digmaan ay na-activate ko na. Itong mga matitigas ang ulo. Kailangan ng umuwi. Uminom ng sabaw ng siling pangsigang para bumaba ang init. Talaga. Katawang Diyos ng digmaan. Bata, umuwi na tayo. CJ. Huminto ka. Guchange. Ikaw mismo ay isang walang silbi. Anong karapatan mo na magturo ng katawan ng Diyos ng digmaan? Enye. Tama. Walang yaman ang Purple Bamboo Peak. Bata. Pumunta ka sa Purple Bamboo Peak. Walang duda na ito ay isang perlas na itinago. Mas mabuti pa. Pumunta ka sa aking Danyang Peak. Maari kitang gawing paboritong disipulo. Ang Danyang Peak ay magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Kanina, wala. Man lang akong pagkakataong masuri. Binigyan ako ni Shizu ng pagkakataon. At hindi niya ako pinandidirihan. Kaya, kahit anong uri ng tao. Si Shizun, pupunta pa rin ako sa Purple Bamboo Peak. Magaling. Dahil sa sinabi mo, ang disipulong ito ay akin na. Huwag na nating patulan. Tara na. Tiyugyu, kahit na siya ngayon, gusto kang sundan. Hindi mo rin siya madadala. Sa tingin ko, mas mabuti pa na umuwi ka na lang. Para hindi ka mapahiya. Mamaya. Paano ko nakalimutan ang tungkol sa'yo? Hindi ba? Dapat na nating tuparin ang pustahan kanina. Ngayon din, sirain mo ang sarili mong cultivation. At ikaw, hindi ba't sinabi mo kanina na magiging saksi ka? Ay, isang biro lang naman yon. Bakit mo sineryoso? Biro. Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kaseryoso. Pero kayo, gusto niyong agawin ang aking disipulo. Kaya hindi na ako magpapaka-gentleman. Munting bata, kapag natapos ko na ang mga insekto na ito, isama na kita. Alaynan.
Kahit na walang kultibasyon ang aking guro, paulit-ulit niya akong ipinagtanggol. Kapag naging matagumpay ako sa aking kultibasyon, tiyak na gagantihan ko ang aking guro. Dahil matigas ang ulo mo. Huwag kang magtaka kung maging bastos ako. Hahaha. Nakita niyo ba? 6-1 Feng, sa murang edad, ay isa ng pundasyon ng rurok ng paglilinang. Ang kanyang kinabukasan. Hindi ito mahina kaysa sa War God's body. Si Guchangge ay isa lamang. Cute na nasa key-refining stage. Kapag napatay na ni Xuan Feng si Guchangge, hindi lang ang War God's body ang magiging akin. Pati na rin ang Purple Bamboo Peak ay magiging akin din. Tiyugyu, kung igagalang kita, tatawagin kitang tiyuhin. Kung hindi kita igagalang, isa ka lang basura. Mamatay ka, guro. Ang aking paglilinang. Ang pangarap kong Golden Core. Ay, pamangkin, ikaw. Hindi sinasadya ni Tio Master na ipawalang bisa mo ang iyong kultibasyon. Ang iyong ugali ay hindi ba? Pinuno ng tuktok. Si Guchangge ay talagang ganoon kalakas. Kalokohan. Siguradong gumamit siya ng ilang uri ng magic weapon. Kung hindi, sa kanyang antas ng paglilinang, paano siya magiging kalaban mo? Iyon ang katawan ng Diyos ng digmaan. Napakahalaga. Kung makakasali siya sa aming Danyang Peak, hindi magtatagal. Tiyak na magiging ang unang rurok ng King Yun Sect. Tipunin ang mga disipulo. Sumama kayo sa akin sa Purple Bamboo Peak. Hindi ako naniniwala. Kailangan niyang sumama sa isang kaibig-ibig. Opo. Pupunta na ako. Ako ay isang banal na pinuno. Dinala mo ako rito. At ginawang gumagalaw na pinagmumulan ng karne. Kung malaman ito ng iba, baka pagtawanan lang ako. Tamang-tama ang kalidad ng karne na ito. Dalhin mo ito sa aking alagad. Para pampalakas ng katawan. Guro. Maganda ba? Maganda, maganda. Halika, kumain na. Guro, sabi nila hindi ka raw makapagsanay. Pero madali mo namang natalo si Lixuan Feng. Ikaw ba ay may tinatagong lakas? Ako, gumamit lang ako ng ilang magic item. Sa ngayon, wag muna nating ipaalam kay Ruobay ang aking lakas. Para hindi siya masyadong matuwa. Pinabayaan ang pagsasanay. Kumain na tayo. Guro, sigurado ka bang ang pagkain na ito ay hindi nakakamatay? Ito ay Guchangge. Lumabas ka rito. Isang henyo na may katawan ng isang Diyos ng digmaan. Kakain ng ganitong karuming pagkain kasama mo. Sayang lang ang kanyang talento. Matagal nang walang ganitong kagandahan. Sa King Yun Sect, kung makakasali siya sa Danyang Peak, magsimula ng ipinagbabawal na pag-ibig ng guro at estudyante, ay hindi masama. Matandang tupa, naglakas loob ka pang pagnasaan ang aking masunuring estudyante. Ang ibinigay ng sistema na 3 misyon ng estudyante. Hirap na hirap akong makakuha ng isa. At maagaw mo pa. Hahaha. Kaibigang Ruobay, bakit pa? Bakit ka pa sumasama sa cute na ito? At nagtitiis? Ang mga pagkaing ito, paano ito babagay? Ang iyong pagkakakilanlan. Sumama ka sa akin. Sa aking Danyang Peak. Pinapangako ko. Karangyaan at kayamanan. Marangyang pamumuhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kung nagkagusto ka sa akin.
Hahaha. Ako ay handa rin. Hahaha. Pinuno ng Yang. Maliit lang ang purple bamboo pea. Hindi kayo kasya rito. Bumalik na kayo. Ito ay isang sinaunang hayop. Kahit hindi ko kayang talunin si Guchang. Ang ilang disipulo ng Foundation Establishment Stage ay hindi problema. Kung mangahas kayong apihin, ang may-ari ng purple bamboo pea. Kinain ko siya. Iyon ay isang sinaunang banal na hayop. Kung makakakain lang ng isang piraso ng karne, agad na makakakuha ng tagumpay. Kung si Guchang ay talagang may ganitong banal na hayop, paano pa rin siya magiging kaibig-ibig? Siguradong ilusyon lang iyon. Si Yang Fengshu, nasabi ko na, mayroon na akong guro ngayon. Ngayon ay disipulo ako ng purple bamboo pea. Pakiusap, umuwi na kayo. Tama. Ang aking minamahal na disipulo ay ako lang ang kinikilala. Umalis na lang kayo. Alaynan, hindi mataas ang cultivation ng aking guro. Kung may problema kayo, ako na lang ang harapin ninyo. Huwag ninyong apihin ang aking guro. Aray, kaibigang Roobay, kaka-breakthrough mo pa lang sa foundation establishment. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang maging bastos sa harapan ko. Pinapayuhan kita. Maging matalino ka. Sumama ka sa akin ng maayos. Para hindi na tayo magkaproblema. At para hindi ka na mahirapan pa. Roobay, ang babangis nila. Natatakot ako. Tingnan mo ang iyong guro. Nakakahiya. Sa tingin ko, mas mabuting sumunod ka at bumalik sa aming pinuno. Sumama ka kay Guchang, ang kaibig-ibig na. Makasasama lang yan sa iyong kinabukasan. Guro, bitawan mo muna ako. Poprotektahan kita. Alaynan, ayoko. Mukhang mahina siguro. Pero malakas pala. Aking mabuting disipulo. Mayroon akong candy rito. Kumain ka ng candy para kumalma. Ito ay, kainin mo na, kainin mo na. Ang condensing pill na nakuha ko kaninang umaga. Kasama ang karne ng sinaunang halimaw. Aking mahal na disipulo. Sasakay ka sa akin. Hahaha. Guchang, ang cute mo talaga. Natakot ka ng ganyan. Kailangan mong kumain ng candy. Para kumalma, parang bata. Hahaha. Malinaw kong nararamdaman na mabilis na tumataas ang aking cultivation. Mula sa Foundation Establishment Early Stage, umabot ako sa Foundation Establishment Mid Stage. Wow! Mahal kong disipulo. Napakagaling mo talaga. Ibig sabihin talagang epektibo ang candy. Direkta kang ginawa nitong. Ito, ang aking masunuring disipulo ngayon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng elixir, ang ganitong kaliit na kalaban ay madali lang. Paano nangyari ito? Nakuha mo pang mag-breakthrough sa iyong kinalalagyan. Dati ay natakot ako sa potential ni Xiao Roobay. Ngayon, siya ay nag-breakthrough. Sa mid-foundation establishment, ang aking cultivation ay nawasak. Ngayon ay wala na akong pag-asang manalo. Pinuno Yang, nasabi ko na, ako ay disipulo ng purple bamboo pea. Pakiusap, dalhin mo ang iyong mga tao. At umalis na. Huwag niyo nang guluhin ang aming purple bamboo pea. Xiao Roobay, huwag kang magpakapahiya. Kahit na umabot ka sa gitnang yugto, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Ngayon, kailangan kitang dalhin. Ngayon, kailangan kitang dalhin. Sa lakas mong iyan, ano ang magagawa mo sa akin? Hahaha. Kahit na sa matandang tupa na ito, medyo nahihirapan pa rin ako. Kailangan ko pa ring umasa sa akin. Pinuno.
Ay, nagulat ako. Tingnan ninyo, ang aking mabuting disipulo ay napakagaling. Huwag ka nang magpanggap. Umalis ka na. Kapag si Roobay ay hindi na nakapagpigil at nagpakawala ng malaking atake. Sa oras na iyon, ang eksena ay hindi magiging maganda. CJ, sige ka, Purple Bamboo Peak. Sige ka, Sia Roobay. Ang kahihiyan ngayon. Tandaan ko ito. Magkita tayo sa susunod. Enye, umalis ka na. Guro, niloko mo ako. Niloko mo ako. Baka alam mo na ako ang emperador. Sinabi mong kakain tayo. Bakit ka kumain ng mag-isa? May isda pa naman, di ba? Kumain tayo ng isda. CJ. Wag po, guro. Wag po. Para sa kinabukasan ng Danyang Pi. Ang inyong sakripisyo, lahat ay maluwalhati. Mamatay ng payapa. Maging demonyo. Huwag. Huwag kang mag-alala. Matutulungan ka ng sining na ito, na muling buuin ang iyong dantyan. Ang kapalit, ay ang kainin ang kultibasyon ng kapwa-disipulo. At ang kaluluwa nito ay sumama sa demonyo. Ang nagiging demonyo ay nabubuhay lamang ng 3 araw. Hindi iyon mahalaga. Ha 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 ha. Basta't mahuli mo si Xiao Rubay, at ihandog sa akin. Bibigyan kita ng mas higit pa. Ang pinakamataas na antas ng kasanayan, ay magpapabilis sa iyong paglampas sa Purple Mansion Realm. At magkakaroon ka ng mas mahabang buhay. Ang Purple Bamboo Peak at Sixia Uruubay ay akin na. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtanggap ng alagad. Gantimpala, 5,000 taon ng paglilinang. At 100 Dragon Bone Pills. Guro, ikaw pala. Aray, ang likod ko. Ang likod ko. Aray, aray, aray. Hindi ko inakala na mahina pala si Shizun. Kailangan kong magsanay ng husto para protektahan si Shizun. Ang War God body ng batang ito ay talagang kahanga-hanga. Sa bilis na ito, hindi magtatagal. Makakapasok na sa Purple Mansion Realm. Pero ang Danyang Pi ay hindi papayag na ganoon na lang. Ha 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 ha. Ngayon ay nakabalik ka na. Sa Foundation Establishment P at sa loob ng iyong katawan ay mayroon kang soul-devouring power. Hindi kanya kalaban. Pumunta ka ngayon sa Purple Bamboo P. Dakpin si Xiao Ruobay. Patayin si Guchang. Naaalala mo ba? CJ. CJ. Guchang. Dakpin si Guchang. Patayin. Si Xiao Ruobay. Guchang. Akala mo ba nang makuha mo ang isang may War God's physique bilang disipulo, ay ligtas ka na? Basta mahuli ko si Xiao Ruobay. Ang posisyon ng unang taluktok ng King Yunsek, maaga o huli, ay magiging akin.
Sino ka? Umalis ka na. Sa King Yun Set. Lix Wanfeng. Wala ka ng cultivation. Bakit ka narito? Umalis ka na. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Lix Wanfeng. Di ba't nawala na ang iyong kapangyarihan? Paano nangyari? Harang. Mababa ang kakayahan ni Shizun. Paano siya nakagawa ng ganito kalakas na harang? Siguro ito ay iniwan ng dating Purple Bamboo Patriarch. Ang kakayahan ni Shizun. Napakababa talaga. Ang kakayahan ko ngayon. Kung makapasok sila, baka hindi ko sila kayanin. Kailangan pa ring humanap ng paraan para protektahan si Shizun. Ang aurang ito, kumpara sa mga pamamaraan ng paglinang, na antas emperador na naiwan sa mga talaan ng sekta, kailangan pang dalisayin. Ang mga bagay na ipinasa ni Purple Bamboo Patriarch ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Nakita sa imbakan na espasyo, ang 9 Revolutions Golden Elixir, Dragon Bone Elixir at iba pang mga bagay. Ang dami ay lumampas sa limitasyon. Sinimulan ang pag-upgrade ng espasyo. Pansamantalang isasara ito habang nagaganap ang pag-upgrade. Ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ng host, inaasahang tatagal ng 1 oras. Pagkatapos ng pag-upgrade, ang kapasidad ng espasyo ay lalawak ng 10 beses. Sige, mag-upgrade na kayo. Huwag ninyo lang akong istorbohin sa aking pagtulog. Masama. Nawala ang hadlang. Patayin si Xiao Rubay. Kunin si Guchange. Si Lix Wanfeng ay naging demonyo. Hoy, ikaw. Bakit ka ba nambubugbog? Bakit ka ba nananakit agad? Mag-usap tayo ng maayos. Huwag mong saktan ang aking disipulo. Nasaan ang aking antas ng paglinang bilang dakilang emperador? Hindi ba 1 buwan ang palugit? Gaano palang katagal mula nang hindi ako nakakuha ng disipulo? At inalis na agad ang aking paglinang. Lix Wanfeng, malinaw na inalis ang iyong paglinang. Paano siya naging demonyo? Hindi ba't ang pinuno ng Danyang Peak ang may gawa nito? Tigilan mo. Inutusan kitang dalhin si Xiao Rubay pabalik sa Danyang Peak. Hindi patayin siya. Lix Wanfeng, naglakas loob kang suwayin ang utos ko. Naku, sobrang lalim na ng pagkapasok ng batang ito sa demonyo. Wala na siyang malay. Kumpleto na ang pag-upgrade ng espasyo. Naibalik na ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ng host. Karagdagang gantimpala, imperial level na paglilinis ng espiritual na kapangyarihan. Ang lakas ng host ay tumaas sa gitnang yugto ng Emperor Realm. Roro, Rubay. Magtiis ka. Pupunta ako para humingi ng tulong sa pinuno ng sekta. Ay. Bakit ka biglang nag-breakthrough? Lugar ng Zifu. Talagang nakakuha ako ng henyo sa paglinang. Lix Wanfeng. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ay. Nakakatakot naman. Antas ng emperador. Antas ng emperador. Ang lamat sa espasyo kanina. Kahit saglit lang itong lumitaw. Naglabas ito ng matinding aura ng emperador.
na nagpalamig sa buong katawan ko. Ang pakiramdam kanina, ang kanyang paglinang ay nasa antas ng isang dakilang emperador. Hindi. Ang halimaw na si Guchangsh, sa anumang anggulo, ay isang practitioner. Hayaan na. Kapag nakabalik ako, pag-iisipan ko ito ng mabuti. Impossible. Mahina ang kakayahan ni Guro. Paano siya magkakaroon ng lakas ng isang emperador? Guro, bumalik tayo at kumuha ng kaunting karne ng baka. Ililibre kita. CJ. Host, mangyaring hanapin agad ang pangalawang disipulo at mangolekta ng mga halamang gamot para tulungan siyang magsanay. Kung hindi, babawiin ang paglinang ng emperador. Ang mundo ng paglilinang ay napakalaki. Saan ko hahanapin ang walang kwentang disipulo at walang kwentang halamang gamot? Tigil! Kung matalino ka, ibigay mo ang paraan sa pag-unlock ng Chao's Word Body. Kung hindi, sisiguraduhin kong maglalaho ka. Isang likas na Sword Body. Hindi ba't perpekto para maging disipulo ko? Isang likas na katawan ng espada. Hindi ba't perpekto para maging disipulo ko? Wow, tatlong gwapong lalaki. Sa maliwanag na araw na ito, inaapi ninyo ang isang babae. Tama ba yan? Sino itong cute na bata? Paano ka naglakas loob na pumasok sa kagubatan ng mga halimaw? Kung matalino ka, umalis ka na. Para hindi ka madaplisan ng dugo mamaya. Kuya, mukhang disipulo siya ng King Yun-sek. Gusto niyang mamatay. Patayin na lang natin siya. Papatayin ko siya. Dinumihan mo ang espada ko. Umalis ka. CJ, kukuhanan ko lang ng damo. Magpatuloy lang kayo. Huwag niyo akong pansinin. Aalis din ako mamaya. Ikaw ba ang pinuno ng tuktok? Sa seremonya ng pagtanggap ng disipulo, ay ako. Umalis ka na. Buti na lang dala ko ang Imperial Jade Pendant na nakuha ko sa pag-check-in kaninang umaga. Kung sakaling matuklasan ng iba na isa akong Immortal Emperor, paano pa ako magiging tamad? Ano itong bagay na ito? Isang cute na nasa key refining stage ay may ganitong kalakas na proteksyon na sandata. Ito ang aking anting-anting ng pamilya. Ang swerte ko naman, talagang gumana ito sa tamang oras. Panginoon ng tuktok, tulungan ninyo ako. Ang inyong junior, si Fang Hanyu, nais maging inyong disipulo. Pakiusap, tanggapin ninyo ako. Panginoon ng tuktok, tulungan niyo po ako. Ako po si Fang Hanyu. Nais ko pong maging disipulo niyo. Pakiusap, kukupin niyo po ako. Ang isang taong umaasa lang sa mga mahiwagang sandata. Talaga bang mapoprotektahan niya ito? Sugod, Panginoon ng tuktok, mag-ingat po kayo. Ang galing naman ito. Kung alam ko lang na ganito ito kapaki-pakinabang, hindi na sana ako nagtago. Halika, bilisan mo, kainin mo ito para lumakas ka. Pinasigla mo ako. Ang salamangkang ito, hindi ako naniniwala sa kasamaan. Naghahanap ng gulo. Hindi maganda, may sumasapi. Ay naku. Ay naku, ang likod ko. Tama na kayo. Kapag nagpakita ng kapangyarihan ang anting-anting ko, hindi ito kasing bait ko. Sige, tatandaan kita. Hindi ako susuko. Tara na. Bagamat ako ay may ordinaryong kakayahan at hinahabol pa ng mga kaaway, hinihiling ko po na kukupin ninyo ako. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Kahit ano paman, ang likas na buto ng espada ay sumama sa akin. Tingnan mo, hindi pa kita naloko. Dahil sa iyong pagpupursige, tatanggapin kita bilang aking disipulo. Bumangon ka na. Dahil ikaw ay aking disipulo, tulungan mo ang iyong guro. Sabay tayong maghanap ng halamang gamot. Mission ko ito mula sa sistema. Buti na lang hindi ko na kailangan maghanap mag-isa. Dahil mayroon na akong disipulo. Kailangan ko ring tapusin ang misyon sa paghahanap ng gamot.
Tara na. Dadalhin kita para kumuha ng kaunti. Siguro mga ordinaryong halamang gamot lang. Guro, sa daan, ang mga halimaw ay lumalayo sa atin. Sa totoo lang, kapag nakakita ng halimaw, dapat ay halos mamatay tayo. Siguro ay swerte lang tayo. Hindi pa nakakatagpo ng malakas. Mag-ingat, guro. Ito ay 1,000 taong puno ng demonyo. Ay, ang laki ng punong ito ay naging demonyo. Takbo, takbo. Takbo. Naglakas loob pa kayong takutin kami. Isang marangal na emperador ng langit. Binubuli niyo kami. Dahil mga 3 demon kami at hindi makatakbo. Sobrang mapang-api. Nangahas pa kayong takutin kami. Tingnan mo ako. Babagsakan kita. Babagsakan kita. Babagsakan kita, babagsakan kita. Ito, mababa ang cultivation ni Shizun. Ang anting-anting, kahit ang 1,000 taong puno ng demonyo, madaling malulutas. Shizun, ang anting-anting mo ay napakabisa, kahit ang 1,000 tao. Gulay na demonyo ay kayang lutasin. O sadyang, swerte lang tayo. Ay, tara sa unahan. Doon natin makikita ang halamang gamot na hinahanap natin. Tara. Ito ang halaman na kailangan natin. Tingnan mo. Binabati kita sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, 50 Emperor level na technique. 100 Golden Phoenix Pills. Mangyaring magpatuloy sa pagsisikap. Ilagay mo. Hindi ko talaga inakala. Sa iyong kakayahan, makalibot ka sa kagubatan ng mga demonyo, at hindi ka papatay. Malaki ang swerte mo. Hindi ko na itatago sa iyo. Kakainom ko lang ng piraso ng 1 yan Dragon Bone Pill. Ngayon, ang Chaos Word Body na ito. Kukunin ko pa rin. Dragon Bone Pill. Akala ko, kung anong pambihirang bagay. Sa aking espasyo, libu-libong piraso ang ginamit ko para magtanim ng puno. Maestro, mauna na kayo. Ako na ang haharang sa kanila. Ay, hindi. Paano ko naman? Kayo iiwan. Ang aming anting-anting ay magagamit pa ng isa pang beses. Sige, atake. Tingnan mo ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Ano? Takot ka na ba? Umalis ka na. Kung hindi, hindi na ako magiging mabait. Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong magic item? Sino ako? Ako ang pinili ng langit. Napakaswerte ko. Umalis ka. Kung hindi, hindi lang. Pagluhod ang mangyayari. 3 araw nang hindi umuwi si Shizun. Nag-aalala na ako. Baka naman, ang guro ay may ibang alagang alagad at hindi na ako kailangan. Rubay. Guro. Miss na miss ko po kayo. Sino po ito? Oh. Siya si Fang Hanyu. Siya ang iyong pangalawang nakababatang kapatid. Nakilala ko siya sa Demon Beast Forest. Naawa ako sa kanya, kaya ginawa ko siyang disipulo. Kumusta, Senior Sister Rubay? Hindi mo na kailangang maging formal, second junior sister. Pagkatapos niyan, magiging pamilya na tayo. Kasama siya. Pamilya. Akala ko ako lang ang nag-iisang disipulo ng guro. Hindi ko akalain na babalik si Fang Hanyu. Ah, hayaan na. Ako pa rin, ang pinakapaboritong disipulo ni Master. Si Master ay mahal na mahal pa rin ako. Simula nang magkaroon ako ng disipulo. Ang mga gantimpala ng sistema ay dumarami. Dati, kaunti lang ang ibinibigay. Ang mga walang kwentang elixir. Ngayon ay kayang sirain ang mundo. Rubay, magpahinga ka na. Ang mga halamang gamot na ito ay kailangan lang ibilad sa tamang oras. CJ. Salamat, guro. Bakit ka nagpapakipot sa akin? Kumain ka ng damo mo. Bakit ka nakikisali?
Kailangan kong magsanay ng husto para makakuha ng pagkilala mula kay guro. Guro, tikman niyo po ang lugaw na ito. Kung tama na. Ang galing talaga ni Ruobay sa pagluluto. Ah, guro, mag-ingat po kayo. Hindi ka ba napaso? Hindi. Aking minamahal na disipulo. Mabango pa. Hindi ko alam ang isa pa. Guro. Ah, halika. Samahan mo akong uminom ng 2 baso. Guro. Ako ba? Ay walang silbi. Hindi ako kasing galing ni ate. Kaya bakit siguro? Ay mas gustong lumapit kay ate. At ayaw lumapit sa akin. Bakit ka nagmamadali? Mas mahusay ang iyong kakayahan kaysa kaninuman. Kailangan mo lang ng oras. Master, dahil nandyan ka. Pakiramdam ko ay ligtas ako. Baliw na bata. Poprotektahan ko kayong lahat. Tigilan mo. Hahaha. Hindi ko talaga inaasahan na malalaman ninyo ng maaga. Pero ano ngayon? Ngayon, sisiguraduhin kong gigibain ang inyong purple bamboo pea. Isang taluktok na kinamumuhian ng sekta. Swerte ka. At may 2 kang magaling na disipulo. Ngayon, hindi lang guguluhin ko ang purple bamboo pea mo, kundi dadalhin ko rin ang 2 batang babae para gawing gamot. Mag-ingat po, guro. Hindi mo kaya. Ako ay pinagsama-samang iba't ibang kayamanan ng kalikasan. Ngayon, ako ay nasa huling yugto ng Purple Mansion Realm. Sa tingin niyo, kayong 2 ay makakapigil sa akin. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang. Naku. Noong hinahabol ako, ang pagbabawal ng espada ay hindi pa ganap na natatanggal. Aray, aray, aray. Tama na, tama na. Kapatid, nakita mo naman, wala akong kahit anong bagay sa tuktok ng bundok na ito. Maliban sa 2 kayamanan na ito, ang natira na lang ay ang upuan na ito. Ito ay ang paborito kong upuan sa pagpapaaraw. Ikaw, pwede bang ilipat ko muna ito? Ang cute mo talaga. Sa panahong ito, iniisip mo pa rin ang pagpapaaraw. Kung gayon, kukunin ko na rin ang 2 mong kayamanan. Ano? Hindi ko inakala na mayroon ka pang pananggalang. Humanda ka. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ko ang mas malakas na sandata para sirain ang iyong purple bamboo pea. May naiwan ka pa. Matagumpay na nakapag-sign in ngayon. Nakakuha ng isang breaking ban pill. Makakatulong kay Fang Hanyu na buksan ang kanyang Sword Meridian. Tamang-tama ang aking mabuting disipulo. Ay hindi pa bukas ang Sword Meridian. Kung pipilitin kong sirain, ang babaeng ito, marahil, hindi niya kayang tiisin ang kahit kaunting lakas ko. Ang elixir na ito ay dumating sa tamang oras. Huwag mo akong tingnan. Hindi. Ang breaking restriction pill na ito, kapag may kasamang karne, lalakas ka ng husto.
Guro, ako ba ay nagdudulot ng problema sa Purple Bamboo Peak? Kung hindi, aalis na lang ako. Hanyu, tikman mo. Ito ang hinuli kong baboy ramo kanina sa likod ng bundok. Sabi nila pampalakas daw. Mukhang napapagod ka sa pag-ensayo. Halika. Masarap ba? Anong nangyari? Naglagay ba siguro ng kung ano sa karne na kinain ko ngayon? Nakababata kong kapatid. Gumana ang iyong sword vein. Hahaha. Ang mga disipulo na tinuruan ng cute sect master, ang alam lang niya ay magputol ng puno at magpanggap kapag may problema. Hindi ba? Siya ay duwag tulad ng kanyang guro. Hahaha. Ang pagputol ng puno ay ganoon kalaking ingay. Baka hindi pa siya nakakakita ng mundo. Hahaha. Tingnan mo nga. Anong ginagawa mo, bata ka? Ang punong yan ay sadyang inilaan ko para magpaaraw. Pinutol mo. Saan na ako hihiga ngayon? Ay. Tingnan mo ang lakas ng iyong espada. Naakit mo ang mga halimaw. Ngayon, may problema tayo. Halimaw. Takbo. Ito. Paano nagkaroon dito ng ang daming lobo? Ang daming lobo. Anong gagawin natin? Sino yan? Ang ingay-ingay ng umaga. Matagumpay ang pag-sign in ngayon. Nakakuha ng invisibility charm. Sakto. Ay. Ang daming lobo, nakakatakot. Magtatago muna ako sa loob. Mabait na aso. Normal lang ang pagkahilo. Anong nangyayari dito? Natakot ba sa atin ang mga lobo? Takot na takot ako. Mabuti na lang at tumakbo sila. Kung hindi, tayo ay magiging merienda ng lobo. Guchench. Siya ay isang cute na bata. Lahat ay umaasa. Ang dalawa niyang babaeng disipulo. Ngayong gabi, sasalakay tayo. Mabilis ang laban. Sa wakas, dumating na sila. Problema na kusang lumalapit. Tamang-tama para magsanay si Hanyu. At para subukan din siya. Ang lakas niya matapos buksan ang Sword Meridian. Tingnan mo ang lalaking iyon. Tulog na tulog. Bilisan mo. Kunin si Xiaoru Obay at umalis. Anong nangyari? Nahuli tayo. Huwag mong subukang galawin ang aking guro. Anong problema? Ako ang puntiryahin mo. Sino yan? Gabi na. Bakit ang ingay? May magnanakaw. Guro. Kanina, talagang nakapaglabas ako ng sword key. Ang aking sword meridian ay nabuksan. Wow! Talaga. Ang galing. Mukhang ang karne kagabi ay hindi mo nasayang. Talagang nakatulong ito sa iyo na makalusot sa Sword Meridian. Isang dakilang emperador. Tinutulungan ang kanyang disipulo na umangat at isinisisi pa sa akin. Kung gusto mong kumain ng karne, sabihin mo na lang. Pinunugu. Pinapatawag ka ni Matandang King yun. Pinuno. Sa tingin ko, ang dalawang disipulo ng Zaishu Peak ay may kakaibang katawan. Bakit hindi natin sila ipadala
sa kagubatan ng mga halimaw para magsanay. Hahaha. Gusto niyang gamitin ang panganib sa Monster Forest. Alisin kami sa kaibuturan ng Monster Forest. Hindi lang malalakas na halimaw. Marami rin mga espiya ng kalabang puwersa. Kung hindi mag-iingat, mamatay ka. Ay, hindi pwede. Ang dalawa kong disipulo ay nagsisimula palang umunlad. Masyadong delikado ang pumunta sa Monster Beast Forest. Paano kung may mangyari? Ay, hindi kailangang mag-alala, pinunugo. Sa pagsubok lang sila lalago. Iyon na ang desisyon. Aalis kayo pagkalipas ng 3 araw. Kailangan ninyong mahanap ang 30 taong gulang na halamang gamot. Elder, handa akong sumama, pero sana payagan ninyo. Kaming bumalik sa aming tuktok. Maghanda ka ng mga pananggalang at panggamot para makayanan ang mga panganib sa daan. CJ, umalis ka na. Ah, Elder, ito. Tara na. Ay. Sino? Ang pinuno ng Danyang Peak ay may masamang balak sa paglalakbay na ito sa Demon Beast Forest. Tiyak na gagawa siya ng paraan para guluhin tayo. Kung si Bai, Hanyu, kayo ang dalawa ay may kakaibang pangangatawan. Ang pinuno ng Danyang Peak ay matagal nang nananabik kung talagang gusto niya kayong agawin. At mahina ang inyong guro. Ito, wag po kayong mag-alala, guro. Ngayon, ang aking Sword Meridian ay bukas na. At ang aking espiritual na enerhiya ay dumadaloy ng maayos. Kung may sinumang mangahas na manghamon, tiyak na, pagsisisihan nila ito. Nakahanda na rin ako ng sapat na defensive talismans. Mayroon din akong pampataboy ng halimaw. At guro, na ibinigay sa akin ni Shizun. Sa harap ng karaniwang panganib, dapat ay, wala akong problema. Ngunit, ang pinuno ng Danyang Peak, napakalakas niya. Nasa huling yugto na siya ng Purple Mansion Realm. Natatakot kami na mahirapan tayong labanan siya. Tamang-tama ang sistema ay nagbigay ng body tempering pill sa pag-sign in ngayon. Ito, kunin ninyo ang bawat isa. Pagkatapos inumin, mapapatatag nito ang iyong cultivation level at palalakasin ang iyong katawan. Halika. Tandaan, maliban kung wala ng ibang paraan, huwag na huwag mong ilalantad ang iyong sarili. Ang tunay na lakas. Kung kaya kong magtago, magtatago ako. Gusto ko pang maging tahimik ng ilang taon. Ayoko ng masyadong maraming gulo. Nagmamadali ka ba? Ang mga ito ay galing sa system. Ang mga butil na ito na may gradong imperial. Walang lalagyan. Kayang tiisin ang lakas. Hindi rin sigurado kung kayang buhatin ng libu-libong tao ang isang tinapay. Hay, kailangan kong buhatin ito mismo. Hindi kailangan ng mga naglilinang ng immortalidad ng tuyong pagkain. At mayroon din silang espesyal na imbakan. Guro, bakit? Ginagamit pa rin ang lumang paraan ng pagdadala. Hinaan mo ang boses mo. Ang paglinang ni Guro ay mababa na. Kung marinig niya ito, baka makaramdam siya ng inferiority. Alaynan. Hoy, huminto ka. Ang cute na pinuno ng Ruro, kasama ang 2 batang babae, pupunta pa sa kagubatan ng mga halimaw para maghanap ng 1,000 taong gulang na halamang gamot. Sa tingin ko, para maging merienda ng mga halimaw. Hahaha. Kayo, mga disipulo ng Purple Bamboo Peak, palaging namumulot ng gulay para mabuhay. Siguro sa pagkakataong ito, hindi kayo narito para lang kumain, di ba? Hindi nyo man lang ba tinitimbang-timbang? Alam niyo ba ang inyong kakayahan? Ang 1,000 taong halamang gamot na ito, ay kaya ninyo bang hawakan? Haha. Nagbibiro lang kayo, mga pamangkin. Kami ay inutusan ng matatanda na pumunta sa kagubatan ng mga halimaw. Naantala ang oras. Hindi maganda yan. Ito. Sa loob ng basket na ito, karaniwan lang ang laman na pagkain at gamot, tuyong pagkain at halamang gamot. Wala namang mahalagang bagay. Kaya sana ang aming pamangkin, pagbigyan nyo, kami, papasukin nyo kami. Mga pamangkin, pagbigyan nyo kami. Rasyon. Kailangan pa ng rasyon ng mga naglilinang. Ikaw na pinuno ng Ruro. Ano pa ang ginagawa mo? Magbitiw ka na sa pwesto mo.
Pumunta ka na lang sa kung saan ka masaya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ang aking guro ay pinuno ng isang tuktok. Hindi ninyo siya pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Bagaman liblib ang Purple Bamboo Peak. Pero hindi rin ako basta-basta lang naapihin. Gusto ninyong lumaban? Kayo lang. Ay naku, hindi pa kayo sapat kahit sa merienda. Payo ko sa inyo, tumakbo na kayo, para hindi na, kapag dumating ang oras, sasaktan ko kayo, hanggang sa wala na kayong mapuntahan para umiyak. Mga pamangkin, kumalma kayo. Aray. Ito ang mga ligaw na prutas na pinitas ko. Kahapon sa likod ng bundok. Matamis at sariwa. At makakapagpuno ng espiritual na enerhiya. Subukan ninyo. Ay, naku. Oh. Sino ang kakain ng basura mong prutas? Kung matalino ka, dalhin mo ang iyong alagad. Umalis na kayo. Ay. Ito. Ang prutas na ito ay makakatulong sa inyo. Na makatipid ng 500 taon ng pagsasanay. Sayang lang ang biyaya ng langit. Ano ang sinabi mo? Makatipid ng pagsasanay. 500 taon. Mababawasan ang pagsasanay. 500 taon. Ha. Kalokohan. Sa tingin ko, may itinatago ka sa basket mo. Sigurado ako. Ninanakaw mo ang kayamanan ng sekta. At gusto mo itong ibenta. Pinapayuhan kitang bilisan. At ilabas mo. Bago ko pakuhanin ito mismo. Ito ay ordinaryong tuyo na pagkain at damo. Bukod pa rito, ako rin ang inyong tiyo. Kung magpapatuloy kayo sa pagiging mapanlinlang, sa oras na iyon, magrereklamo ako sa matatanda. Kung sino ang tama at mali, mayroong sariling paghatol. Magrereklamo laban sa amin. Maglakas loob ba siya? Hindi ko alam. Nagsusumbong ka pa. Buwisit na bata. Naglakas loob kang saktan ako. Tingnan natin kung paano kita bibigyan ng leksyon ngayon. Kung matapang ka, ako ang kalabanin mo. Huwag mong galawin ang ate ko. Kung lalaban ka talaga, hindi kami natatakot sa iyo. Hoy. Magkakapatid tayo sa sekta. Huwag na tayong maglaban. Kung magkasakitan tayo, hindi maganda iyon. Hayaan ninyo ang aking tiyuhin. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ay, isang pinuno ng tuktok. Humihingi ng paumanhin sa aming 2 pamangkin. Sa tingin ko, tiyak na para itago. Ang katotohanan sa loob ng basket. Halina kayong lahat. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang mga taga-Zezu Peak, nang hahamon ng kapwa-disipulo, nananakit ng tao. Ikaw na isang peak master, na may cultivation, sa key refinement stage, kasama ang 2 alagad, na walang alam sa mundo, nagpapakawalang hiya rito sa labas ng gate. Nagwawala, nakakahiya, sa Kinyon sect. Nagsisinungaling ka, kayo ang sadyang nanggulo sa amin, at inagaw ang aming mga basket. Nagdepensa lang kami. Binaluktot ninyo ang katotohanan. Hindi ba kayo nahihiya? Depensa sa sarili. Sa tingin ko, kayo ang nanggulo. Good change. Kung matalino ka, dalhin mo ang 2 mong disipulo. At umalis na kayo. Tama. Kung hindi, isusumbong namin kayo sa matatanda. At parurusahan kayo. Sa pagsuway sa nakatataas. At paghamon sa kapwa-disipulo. Sa oras na iyon, malalaman ninyo ang hirap. Dahil hindi kayo naniniwala, mga pamangkin. Kung gayon, hahayaan ko kayong maghanap. Wala talagang kayamanan dito. Tingnan ninyo mismo. Ito ay sa loob. Ito ay ordinaryong rasyon lamang. Ang mga disipulo ng Danyang Peak ay masyadong mapilit. Malinaw na sadyang pahirapan. Sino ba naman ang may gusto sa pinuno ng Purple Bamboo Peak? Na isang walang silbi. Ilang taon nang naglilinang. Pero isa pa ring walang silbi. Kailangan pa rin niya ng pagkain ng tao para mapabuti ang kanyang paglilinang. Kakaiba. Isang sirang tinapay. Paano gamitin ang espiritual na kapangyarihan? Hindi ko pa rin makuha. Nakakainis. Ayos ka lang ba? Masamang nilalang. Ang sakit. Magnakaw man o hindi. Kayong, lahat ay hindi karapat-dapat. Sa 1,000 taong halamang gamot na ito. Tanging kami, mula sa Danyang Peak ang makakakuha nito. Kayo, ay karapat-dapat lamang sa amin. Mga tira-tira. Huwag kayong sumobra. Ang 1,000 taong damo, ay pag-aari ng sekta.
Kung sino ang makahanap, ay sa kanya. Bakit ninyo sinasabing hindi kami karapat-dapat? Kung pagandahan ng lakas, baka hindi kayo ang ating kalaban. Bakit hindi na lang tayo? Hayaan na lang natin. Huwag na nating patulan. At saka, mayroon tayong mahalagang misyon. Kailangan pa nating bumalik para mag-ulat sa Pickmaster. May punto ka. Sino ang natatakot kanino? Umatras. Maghintay lang kayo. Pagdating natin sa Monster Beast Forest, malalaman nyo ang kahihinatnan nyo. Pinuno ng Taluktok-gu. Masamang balita, pinuno ng Taluktok-gu. Ang pinuno ng Danyang Peak ay dumating kasama ang maraming disipulo. At sinabing personal niya kayong ihahatid sa Demon Beast Forest. Guchange. Talaga bang naglakas loob kayong umalis? Mukhang, sa pang-araw-araw ko, masyado ko lang kayong binibigyan ng respeto. Kaya naman naglakas loob kayong walang pakundangan, nabaliwalain ang Danyang Peak. Ano ang ibig sabihin ng Danyang Peak, Master? Hindi ba kayo ang nagpatawag sa amin para sa isang misyon? Hindi kami naglakas loob na maging pabaya. Hindi ninyo iginagalang ang Danyang Peak. Sa tingin ko, gusto ninyong tumakas sa sekta at magtaksil sa sekta. Tutal, kung susundin ninyo ang ganitong pinuno ng Peak, hindi kayo kailanman unlad. Gusto niyo bang maghanap ng bagong amo? Huwag kang magbintang, pinuno yang. Kami ay tapat. Sa sekta, wala kaming balak tumakas. Ano ang iyong motibo sa pagsasabi niyan? Kung maglakas loob ka pang siraan ang aking guro at nakatatandang kapatid, huwag ninyo kaming sisihin. Ha 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 ha. Kayo lang. Bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon. Sumama kayo sa Danyang Peak at sisiguraduhin kong hindi kayo magkukulang sa resources. At tulungan kayo na mabilis na umunlad. Ano sa tingin nyo? Mas mainam yan kaysa sumunod sa isang pinuno na hindi man lang kayang protektahan ang sarili niya kahit 10,000 beses pa. Talagang mapilit ka. Ang pilit na pag-ibig ay hindi matamis. Hindi mo ba naiintindihan ang aking dalawang disipulo? Naging disipulo na sila sa akin. Natural na hindi siya madaling lumipat ng panig. Aalis na kami. Huwag na kayong sumunod pa. Tumigil kayo. Pinatuloy kayo ng mabait na pinuno ng Peak. Huwag ninyong abusuhin ang kabaitan niya. Kayo, kung susundan mo pa rin si Guchange, mananatili ka lang, isang disipulo ng Purple Bamboo Peak. Palagi kang kukutyain. Kung matalino ka, sumang-ayon ka na. Kung hindi, mamaya, hindi kami magiging maawain. Hindi lang kayo. Pati na rin, ang sira-sirang Purple Bamboo Peak. Baka hindi na rin ito makaligtas. May mali ang kanyang kapangyarihan. Bakit napakalakas? Ang kanyang kapangyarihan. Bakit ang lakas niya? Pinuno ng Danyang Peak. Iginagalang ka namin bilang nakatatanda. Kaya ayaw naming maging kalaban mo. Kung pipilitin mo kaming pigilan, wala kaming magagawa, kundi harapin ka. Hindi magiging maganda ang kalalabasan. Tingnan natin kung gaano kahusay ang dalawang alagad ng Purple Bamboo Peak. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa mga sumusuway sa akin. Kunin niyo sila. CJ. Pinuno ng Danyang Peak. Magkakapatid tayo sa sekta. Hindi maganda kung masisira ang ating relasyon. Sabihin mo sa iyong mga disipulo na tumigil na. Ano? Natatakot ka ba? Kung alam mo lang, sana noon pa. Sumunod na lang kayo sa Danyang Peak. Nga, natatakot ako. Ngayon nagsisisi kayo. Huli na. Ngayon titingnan ko ang iyong disipulo. Paano ka mapoprotektahan bilang pinuno ng tuktok na ito? Mukhang silang dalawa ay hindi na makakatagal kapag nahuli ko ang dalawang disipulong ito. Guchange, tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Mamatay ka na. Aray. Nakababata kong kapatid. Ayos ka lang ba? Nakakatanda kong kapatid. Ayos lang ako. Mabilis na sumuko. At sumapi sa Danyang Peak. Kaya ko pa. Kayong buhayin. Kung hindi, mamaya. Hindi na ako magiging mabait. Tigilan niyo iyan.
Sirang-sira. Mukhang ngayon, hindi ko na kailangang kumilos. Pinuno ng Yang, si Gu Changge ay inutusan ko na pumunta sa kagubatan ng mga halimaw para hanapin ang milenyong halamang gamot. Bakit mo kasama ang iyong mga disipulo para hadlangan siya? At nanakit pa ng tao? Ay, nagkamali po kayo, Elder. Nakita ko kasi si Gu Changge at ang dalawa niyang alagad na mahina ang cultivation. Natatakot akong baka pagpasok niya sa Demon Beast Forest ay may mangyari na namang panganib. Hindi ba? Kasama ang mga disipulo para maghatid. Elder, si Peak Master Yang ang pumilit sa amin na sumali sa kanyang danyang peak. Pinayagan pa niya ang kanyang mga disipulo. Nag-away sila. Tingnan mo. Sinaktan pa nila ang pangalawa kong disipulo. Napakasama talaga nila. Pakiusap, Elder, pakinggan niyo po kami. Ang sinabi po ng aming guro ay pawang totoo. Hindi lang niya kami walang awang inakusahan na gustong tumalikod sa sekta. Hinayaan pa niya ang kanyang mga disipulo. Nasaktan kami. Elder, kami ay tapat sa sekta at wala kaming balak tumakas. Kung hindi niyo lang kami pinigilan, sa tingin ko matagal na tayong lubhang nasugatan. Sana po, Elder. Maging makatarungan kayo. Nagsisinungaling ka. Ikaw. Elder, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Paano ko naman? Pipilitin silang sumuko. Pagkakamali. Si Xiao Rubay, ang unang nanakit sa akin. Kaya kami lumaban. Ang aming pinuno. Gusto lang niyang ipagtanggol ako. Pagkakamali. Ipagtanggol. Sa tingin ko, sinasadya. Nyong, pahihirapan si Peak Master Gu sa kanyang misyon. Sa halip, sinaktan mo pa siya. Wala kang galang sa mga patakaran ng sekta. Hindi. Huwag ka nang magsalita. Sino ang tama at sino ang mali? Malinaw kong nakikita. Pinuno Yang, dahil ikaw ang pinuno ng isang taluktok. Ngayon, hindi na kita pananagutin. Salamat, Elder. Ngunit, kailangan mong humingi ng tawad kay Peak Master Gu. Mula ngayon, hindi ka na dapat. Pinahirapan mo sila ng walang dahilan. Hindi. Elder, humihingi ako ng tawad. Pinuno ng Rurok Gu. Kanina lang, ako ang nagkamali. Hindi ko dapat kayo pinigilan na pumasok sa Monster Forest para sa misyon. Patawad, kayo po ay mapagbigay. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Peak Master Yang, lahat tayo ay magkakapatid. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Huwag mo nang alalahanin. Pinuno Gu. Ngayong nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. Umalis na kayo kaagad. Hanapin ang milenyal na halaman at tapusin ang misyon sa lalong madaling panahon. Pinuno Yang, dalhin mo ang iyong mga disipulo. At sa hinaharap, huwag mo nang guluhin si Gu Changge na walang dahilan. Opo, Gu Changge. Maghintay ka lang. Tara na. Pinuno Gu, lakasan ninyo ang loob ninyo. Ito ang mapa ng kagubatan ng mga halimaw. Hawakan ninyo. Kahit na tinulungan tayo ng matanda na makawala sa gulo, hindi pa rin titigil ang danyang peak. Sa paggulo, baka naghihintay pa rin siya sa atin sa Demon Beast Forest. Sige na, malapit na rin ang oras. Tara na't umalis. Salamat, Elder. Lin. Hay, ang boring. Ang lakas ng presensya ko. Dahil dito, ang maliliit na halimaw. Hindi na lumalapit. Nakababatang kapatid. Sa kagubatan ng mga halimaw. Hindi lang banta ng mga halimaw. At ang pagtatangka sa buhay. Ng pinuno ng danyang peak. Kailangan nating maging maingat. At protektahan ang kaligtasan ng ating guro. Nakarating na tayo. Sa labas ng kagubatan ng mga halimaw. Ayon sa mapa. Ang libong taong halamang gamot. Dapat ay tumutubo. Sa malalim na Fog Valley. Baka kailangan pa nating maglakad ng matagal para mahanap ito. Alaynan, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang tayo. Magpakadalubhasa muna sa paligid at tingnan din kung makakahanap tayo ng karaniwang halamang gamot. Hindi rin masama ang pagpunta rito. Guro, sabi mo, ang pinuno ng danyang peak. Kaya ba nasa loob? Naghihintay sa atin. Tutal, hindi niya tayo pababayaan ng ganoon kadali. Kung may darating na sundalo, may general na sasalubong. Basta mag-ingat lang tayo. At huwag mahulog sa bitag niya.
Sino? Ang pakiramdam na ito. Ang demonyong lobo. Tingnan mo, narito na siya. Isang mababang uri ng demonyo. Guro, ito ay isang asong gubat na may asul na marka. Mahiyain ang mga ito, at mababang uri ng halimaw. Karaniwan, hindi sila umaatake sa mga tao. Mukhang may iniiwasan ito. Huwag kang tumakbo. Tigil. Hulihin mo. Mag-ingat, guro. Nasa lobo ang kailangan natin. Hulihin mo. Ha? Anong gulat? Pinunugu. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Talagang tadhana nga. Wala kaming interes sa pangangaso. At ayaw naming makipagtulungan sa inyo. Ang asul na lobong ito ay hindi kami sinaktan. Bakit ninyo ito? Ubusin nyo ba sila? Ang malakas ang nananaig ay normal lang. Bukod pa rito, ang spirit core ng halimaw ay maaaring gamitin sa paglinang. Kaya natural lang na hulihin ito. Pinapayuhan ko kayong huwag makialam para hindi kayo mapahamak. Ang aming sekta ay ayaw lang makita kang pumatay ng inosente. Bukod pa rito, ang kagubatan ng mga halimaw ay napakalaki. Bakit kailangan mong habulin ang lobong may asul na guhit na ito? Kumuha ka na lang ng iba. Wala kayong pakialam. Kung matalino kayo, umalis na kayo. Tama. Kundi, kayo rin, ang babasagin namin. Kundi, kayo pa, ang sasama. Huwag kayong magalit. Dumaan lang kami rito. Ayaw naming makialam. Kung kailangan ninyo, ang lobong ito, kunin nyo na. Kami, ay hindi. Pipigil. Siya ay may ganoong kabaitan. Guro, talaga bang, hayaan na lang natin siyang mamatay? Hindi ko akalain. Ang lobong ito ay may pagkatao. Pero sayang, ngayon, nakatadhana kang maging aking biktima. Mga kapatid, CJ. Aray, bakit lumihis ang enerhiya ng espada? Ang aking espada, parang hindi na sumusunod sa akin. Guchenj, ikaw ba ang may gawa nito? Ha, ako. Guchenj, ikaw ba ang may gawa nito? Pamangkin, nakalimutan mo na ba? Tito, ako ay isang nasa yugto pa lang ng paglinang ng ki. Paano ako makakagawa ng gulo? O kaya naman, masama lang ang iyong swerte ngayon. O kaya, sa kagubatan ng mga halimaw, mayroong isang espesyal na magnetic field na nakakaapekto sa iyong pagdaloy ng espiritual na enerhiya. Ikaw nga ang gumagawa ng kalokohan. Guchang, sinasabi ko sa iyo, kung makikialam ka sa bagay na ito, ngayon pagbibigyan kita. Mga kapatid, unahin nating hulihin si Guchang. Pagkatapos, hahanapin natin ang Azure Patterned Wolf. Huwag mong siraan ang aking guro. Hindi man lang gumalaw ang aking guro. Mahina ka lang talaga. Hindi pa ako bihasa sa kapangyarihan ko. Kung gusto mong saktan ang aking guro, daanan mo muna ako. Nandito kami, kaya huwag mong subukang saktan ang aking guro. Kayong dalawang talunan. Ngayon, kayo muna ang kukunin ko. Tapos, sa harap ng inyong walang kwentang guro, ay talagang ipapahiya. Huwag kang magmadali. Ngayon, ayaw naming makialam. Paano kaya kung patuloy kayong manghuli ng lobo? At kami naman ay patuloy sa aming lakad. Hindi tayo manghihimasok sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Gusto mo nang umalis ngayon? Huli na. Sinasabi ko sa iyo, ngayong nakita mo ako. Huwag na kayong umasang makakatakas pa. Mga kapatid, unahin nating hulihin si Guchang, yung dalawang natitirang babae. Iiwan natin sila, para dahan-dahang paglaruan. Kayo, mga kapatid, taas. Ay, natatakot ako. Hindi maganda. Ang dalawang disipulo, ayaw kumain ng tuyong pagkain. Kung makakain lang sila ng isang subo, tataas ang kanilang cultivation. Kung hindi sila makatiis, mapipilitan akong ipasok ito. Naglakas loob kang lusubin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Ek, napakalakas nila. Hindi ito maganda kung magpapatuloy tayo ng ganito.
Tigil! Sino ka? Bakit mo ako pinakikialaman? Ang Danyang Peak. Malamig ang kanyang mga mata, ngunit hindi maitago ang kanyang kagandahan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mahinang malamig na aura. Ito ba ay ang prototype ng tunay na Infisike? Binibini, ayos ka lang ba? Maraming salamat sa iyong tulong, Binibini. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Bakit ka naririto? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako narito. Nang magising ako, nasa gubat na ako. Anong batang kali ka? Bakit mo sinisira ang plano ko? Pati ikaw, ayusin ko. Guro, nasa panganib ba siya? Huwag kang mag-alala. Mas ligtas siya kaysa sa atin. Mag-ingat. Ang ikatlong disipulo na kailangan ng sistema. Hindi ba't dumating na? Huwag kang matakot, Binibini. Nandito ako. Esan, ang sakit. Ang mga disipulo niyang Feng Shui ay masyadong mapang-api. Inaapi ang isang babaeng mag-isa. Ang taong ito ay mukhang mahina, pero naglakas loob pa rin. Protektahan ako, at mamatay kasama ko. Ano? May cheat siya. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin mamahalin ng Peakmaster na ito. May cheat siya. Lintik, mayroon kang proteksyon na anting-anting. Siyempre, kumikilos kami sa utos ng matatanda. Siyempre, mayroon kaming mga bagay na magliligtas sa aming buhay. Umalis ka na. Sa susunod, hindi ka na magiging mapalad. Sino ang natatakot kanino? Umatras. Ang harang kanina. Ikaw ba ang gumawa niyon? May tuturing na. Isang mahiwagang sandata mula sa sekta. Sa kritikal na sandali, makakapagligtas ito ng buhay. Binibini, ang kagubatan ng halimaw na ito ay masyadong mapanganib. Sumama ka na lang sa amin. Pupunta kami sa Foggy Valley para maghanap ng halamang gamot. Kapag nakalabas na tayo sa kagubatan, tutulungan ka naming alamin ang iyong pinagmulan. Paano? Bilisan mo, pumayag ka na. CJ, kung gayon, aabalahin ko kayo. Kapag nakalabas na tayo, lolokohin kita. Huwag kang mag-alala, Binibini. Mula ngayon, magkasama na tayo. Ako si Xiao Ruobay. Ito ang aking pangalawang nakababatang kapatid. Si Fang Hanyu. Ito naman ang aming guro. Si Gu Chenj. Ang pangalang iyan. Saan ko kaya narinig? Pamilyar. Binibini, gaano ka nakatagal dito sa gubat? May nakasalubong ka bang panganib? Hindi ko rin alam kung gaano na ako katagal dito. Alam ko lang kapag nagugutom ako. Kumakain ako ng mga ligaw na prutas. Kapag may nakikita akong mabangis na hayop, nagtatago ako. Mabuti na lang, hindi ako nakatagpo ng masyadong malakas. Ay! Halika, kumain ka ng tinapay, para may laman ang tiyan mo. Salamat sa iyo. Pagkatapos mong kainin ang tinapay na ito, ang sakit sa aking katawan kanina ay nawala na. Binibini, mapanganib ang kagubatang ito. Sumama ka sa amin. Poprotektahan kita. Saan ba talaga? Ako nang galing. At bakit? Siya naroon. Binibini, ano ang iniisip mo? Sino ba talaga ako? Huwag mo nang isipin. Maalala mo rin. Kung wala kang mapuntahan, paano kung mag-aral ka sa akin? Mag-aral sa akin. Kahit hindi mataas ang aking paglinang, ako pa rin ang pinuno ng isang tuktok. Mabibigyan kita ng isang ligtas na lugar. Kung sakaling sa hinaharap, naalala ko ang aking pinagmulan, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. CJ, gusto kong maging disipulo mo. Matagumpay na natanggap ang ikatlong disipulo. Binabati kita, host. Panatilihin ang paglinang ng emperor. Binibini, mula ngayon, ikaw na ang ikatlong disipulo ko, si Gu Chenj. Ang pangalan mo ay Lingxi, paano? Ang Xi ng bukang liwayway.
Sana ang mga araw mo sa hinaharap ay parang bukang liwayway. Liwanag. Salamat, Guro. Gusto ko ang pangalang Linksy. Ay. Tumayo ka na. Wala akong masyadong tuntunin dito. Ay nga pala, Linksy. Ito ang pangunahing pamamaraan ng aking tuktok. Sundin mo ang pagsasanay. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ang dalawa mong ate. Salamat, Guro. Ang aking guro, mahina ang kanyang paglinang. Bakit ang mga halimaw na ito ay hindi lumalapit? Kahit lamok, bihira lumapit dito. Guro, alaynan, ang hangin dito ay nakakapanikip ng dibdib. Ito ang antidote. Inumin mo, kayang labanan ang salot. Linksy, iba ang iyong pangangatawan. Ang iyong resistensya ay maaaring mas malakas ng kaunti. Wala itong silbi sa akin. Pero kailangan ko pa ring umarte. Aray, ang tindi na nakalalasong usok na ito. Ako na nasa yugto ng key refining. Malapit ng sumuko. Linksy, tulungan mo ako. Ang amo ay napakahina. Gusto ko siyang protektahan. Guchench, bitawan mo ang babae. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi ko inakala. Ang pinuno ng Danyang Pi ay personal na humabol dito. Ang swerte mo naman talaga. Isang disipulong may tunay na iyon na konstitusyon. Napulot mo pa. Ibigay mo siya sa akin. Maaari kong kalimutan ang mga nakaraang bagay na parang hindi nangyari. At saka, bibigyan din kita ng maraming mapagkukunan ng pagsasanay. Pinuno ng Yang Pi, si Linksy ay isa ng disipulo ko. Walang dahilan para ibigay ang isang disipulo. Kalimutan mo na yan. Guro, hindi ako aalis. Susundan lang kita. Guchench, huwag kang maging walang hiya. Gaano kahalaga ang True Yin Physique? Sumusunod sa iyo, isang basura na may cultivation sa key refining stage. Sayang lang ang talento mo. Huwag ka nang umasa. Mabait sa akin ang aking guro. Ang Purple Bamboo Peak ang aking tahanan. Binibining Linksy, pinapayuhan kitang maging makatotohanan. Sumama ka sa aming Danyang Pi. Maaari kitang bigyan ng mabilis na malampasan ang mga limitasyon. At maging pinakamataas na eksperto sa mundong ito ng paglilinang. Ano sa tingin mo? Mas maganda iyan kaysa sumama sa basura na ito. Mas malaki ang kinabukasan mo. Gusto mong dalhin ang pangatlong kapatid. Dadaan muna kayo sa akin. Hindi ninyo alam ang inyong kinakaharap. Dakpin ninyo siya. Buhay o patay. Dalhin ninyo sa akin ang dalagitang iyan na may True Yin Physique. Rubay, protektahan ninyo si Linksy. Hindi ako mahalaga. Ang bilis ng pagtaas ng kanyang cultivation. Napatay niya ang isang cultivator sa isang galaw. Si Roobay kaya? Si Hanyu kaya? Kailangan ko ring tumulong. Gamit ang pamamaraang itinuro ni Guro. Nakababatang kapatid, nakakagamit ka na pala ng espiritual na kapangyarihan. Lysiu, ayaw mo ng mabuting paraan kaya sa masama kadadaan. Halika rito. Halika rito. Guro. Linksy, huwag kang matakot. Ang sama ng kalagayan ko. Tingnan natin kung paano mo ako matitiis iwan. System. Kumuha ng peking blood pack. Guro,
Kumusta ka? Kasalanan ko. Linksy. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito. Basta ligtas ka. Guro. Aalagaan kita. Ang ganda ng pagmamahala ng guro at estudyante. Pero, kayong lahat, mamamatay ngayon. Hindi na ako pwedeng magpanggap. Kailangan kong ipakita, kahit 1% lang. Kung hindi silang lahat, hindi ko sila mapoprotektahan. Paano nangyari yan? Itinatago mo ang iyong cultivation. Hindi ka nasa key refining stage. Pitmaster Yang, mag-iwan ka ng kaunting puwang para sa kinabukasan. Paulit-ulit mo akong hinahamon. Talaga bang iniisip mong madali akong apihin? Kayo, humanda kayo. Ikaw, anong klaseng cultivation mayroon ka? Bakit hindi ko maramdaman? Pinuno ng Yangpi, hinahangad mo ang aking alagad, at ilang beses mo na akong hinamon. Panahon na para pagbayaran mo. Ngayon, sasakluban ko ang iyong dantian. Sisirain ang iyong cultivation, at hahayaan kang hindi na makapag-cultivate kailanman. Guro, ang galing mo. Maraming salamat, sire. Guro, tingnan ninyo. Ito ay 1,000 taong gulang na halamang gamot. Kami ang unang nakakita nito. Guro, tingnan ninyo. Ito ay 1,000 taong gulang na halamang gamot. Kami ang unang nakakita. Ang galing. Hindi na sayang ang pagpunta natin. Ano? Ito ang 1,000 taong halamang gamot. Ang ganda nga. Ang mga halamang gamot na ito ay napakakinabang. Para sa inyong paglilinang, makakatulong. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng isang halaman. Pagkatapos inumin, dalisain ninyo. Makakatulong ito sa inyo para mabilis na makalusot. Guro, hindi ka ba magtitira ng isa? Ang bagay na ito, wala na itong silbi sa akin. Inumin niyo na lang. Gantimpala sa pag-sign in ngayon. Mga espiritual na halamang gamot na 100,000 taong gulang. Nahirapan akong maghanap ng spirit grass. Pero ang sistema, direktang nagbigay ng 100 piraso. Guro, nakaalis na tayo. Ang galing. Pinunugu. May nangyari sa sekta. Mga bata ng Kinyon Sect. Ibigay niyo agad. Ang 3 henyong disipulo. Kung hindi, ngayon sisiguraduhin kong ang buong sekta ninyo ay walang matitira. Napaka-imposible. Ang War God Body, Child's Word Body, at Truyan Physique ay mga bihirang katangian. Sisidlan ng paglinang. Kasama ka ang pinuno ng tuktok na ito. Tunay na pag-aaksaya ng biyaya ng langit. Good change. Ikaw na nasa yugto ng paglinang ng ki. Isang munting kaibig-ibig. Karapat-dapat ka bang magkaroon ng ganyang disipulo? Paano kung lumabas na kayo at lumuhod para magmakaawa? Baka ako ay bigyan pa kayo ng disenteng libing. Maging magalang ka sa pananalita mo. Ang 3 kong alagad, kahit bata pa, ay mainitin ang ulo. Baka masaktan nila kayo. Bakit hindi ka nalang uminom ng mainit na tsaa? Para mapag-usapan natin ito ng maayos. Uminom ng tsaa. Siguro takot na takot ka na, ano? Ikaw na maliit na cute. Karapat-dapat ka bang makipagpantay sa akin? Mamaya, sisirain muna kita, tapos ipapanood ko sa'yo ang mga pinakamamahal mong alagad. Habang nilulusaw namin sila, ang yabang mo. Kung matapang ka, ako ang kalabanin mo. Huwag kang magmadali. Walang sinuman sa inyo ang makakataka sa akin. Good change. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo siya. Kung hindi, ang Tianzong ay ang 3 kong alagad na ito.
ay pinaghirapan kong kunin. Paano kung ganito? Kung hindi ninyo kami kayang talunin, sumali na lang kayo sa amin. May ituturo akong teknik sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Nakakatawa ka. Isang cute na nilalang sa key refining stage. Nangahas na gawing disipulo ang aking guro. Mamaya, sisiguraduhin kong babakbakin ang iyong balat at hihilahin ang iyong mga buto. Hahayaan kitang maranasan ang sakit ng libu-libong laso na lumalamon sa iyong puso. Ang kontrabida ay namamatay dahil sa sobrang daldal. Darating din ang panahon na iiyak ka. Good change. Ngayon, ako ay kailangang dalhin sila. Ang ulo na ito. Ek, paano nangyari ito? Buwisit na babae. May kakayahan ka pala. Pero ang lakas na iyan, sa harap ng domain lord na ito, ay wala pa ring silbi. Ang Truyin Physique, ang pinakamahusay sa paglilinis ng lason. Tamang-tama para niluluto ang aking wandudan. Napakalaso ng espada. Ay, anong oras na? Bakit hindi pa sila tapos? Palubog na ang araw. Maantala ako sa pag-uwi para kumain. Ikaw, maliit na cutie. Nanghahamon ka pa kahit malapit ka nang mamatay. Kapag nakuha ko na ang iyong disipulo, ikaw naman ang susunod kong aayusin. Aayusin mo ako. Sigurado ka ba? Mahina lang ako. Isang suntok lang. Liliparin na ako. Bakit hindi muna kayo huminto? Maghahanap lang ako ng ligtas na lugar para magtago. Magtago. Ngayon. Kahit na, tumakas ka pa sa dulo ng mundo. Hindi ka makakatakas sa kamatayan. Mamatay ka. Aray. Muntik na, muntik na. Muntik na akong maging barbecue. Ayan. Gutom na ako. Paano nangyari yon? Paano mo naiwasan yon? Hindi kaya. Hindi ka talaga siksiyaw kay Dai. Good change. Malapit nang mamatay ang mga alagad mo. Kumakain ka pa rin dito. Talagang walang hiya ka. Ang tao ay bakal, ang pagkain ay bakal. Kapag hindi kumain, magugutom. Kung magugutom ako, paano ko pasisiglahin ang mga disipulo ko? Matigas ang ulo. Titingnan ko kung gaano katagal pa makakatagal ang tatlong dalagang ito. Sining ng paglamon ng kaluluwa, ng aagaw ng kaluluwa at diwa. Walang kalaban-laban. Ngayon, wawakasan ko na kayo. Panginoon, magpakita po kayo ng awa. Ang babata pa po nila, tapos ganyan po kayo mananakit. Ang sama naman yan. Malapit nang mamatay, ang mga alagad mo sa harap mo. Masakit ba? Ito ang kahinatnan ng pagiging mayabang mo. Kung matalino ka, ibigay mo agad sa aming guro. Yuyuko ako ng 3 beses. Marahil, mas mapayapa ang kamatayan. Kung ang pagyuko ay magdudulot ng mapayapang kamatayan. Ang negosyo ninyo ay masyadong hindi kapakipakinabang. Paano kung ganito? Yuyuko ako para sa inyo. Pakawalan mo ang mga disipulo ko. Paano? Luluhod ka sa amin. Ang pinuno ng isang tuktok ng King Yunse ay luluhod sa amin. Sino ka ba sa tingin mo? Isang cute na maliit na refining key stage. Naluluhod. Para pakawalan ko ang 3 pinakamagaling na kaldero. Nanaginip ka ba? Ay. Bakit? Ikaw, mahal ko. Gusto mong mamatay para sa kanila. Mabuti. Unahin kitang patayin. Tapos, pahihirapan ko sila ng dahan-dahan. Para kahit sa kabilang buhay. Hindi ka mapayapa. Pwede mo akong patayin. Pero may tanong ako. Ang dami ninyo. Binubuli ninyo kaming 3 babae. Baka hindi maganda kung kumalat ito. Ang nanalo ang hari, ang natalo ang bandido. Kung makukuha natin ang 3 katawan na ito, kahit pagtawanan tayo. Ano naman? Kapag tayo ay nakapagpino sa kanya, lalakas tayo ng husto. Pagdating ng panahon, lahat ay magpipitagan sa atin.
Umalis kayo dyan. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Hoy, kayong lahat, ang tatlo kong alagad. Masama ang ugali ko. Paano kung patayin inyo ako? Magwawala ang tatlo, at ubusin kayong lahat. Hindi maganda yon. Magwawala. Sa kalagayan nila ngayon, kaya pa rin nilang magwala. Ha 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 ha. Guchange, ikaw ang pinaka-inosenteng at kaibig-ibig na nakita ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Mukhang, kung hindi ako magpapakita ng tunay na kakayahan, hindi kayo maniniwala. Gusto ko lang sanang mamuhay ng tahimik. Pero may mga walang hiya na nanggugulo. Anong kapangyarihan yan? Wala yan. Isang maliit at walang kwentang kapangyarihan. Ayoko sana gamitin. Masyadong maingay. Baka matakot ang mga alagad ko. Nagpapanggap na Diyos. Sinabi ko na, ang mga alagad ko ay napakahusay. At ako rin ay hindi dapat kalabanin. Gusto nyo pa ba? Ang aking disipulo. Nagtago ka ng lakas. Nagtago ka ng lakas. Anong antas ka ba talaga? Hindi mahalaga ang antas. Ang mahalaga ay, pwede na kayong umalis. Magpahinga na lang kayo. Ang maliit na eksenang ito, kaya kong hawakan. Hindi ko inaasahan na itinatago pala ni Guchange ang ganitong nakakatakot na lakas. Pero sa likod ko, may daan-daang libong magsasaka. Makinig kayong lahat. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya tayo kakayanin dahil marami tayo. Ngayon, kailangan nating makuha silang apat. Kailangan nating makuha silang apat. Panahon na para mag-unat ng katawan. Ilang daang taon na akong nakahiga. Kakalawangin na yan. Sabay-sabay tayo. Bakit ako? Hindi ko mapigilang lumuhod. Ito ang kapangyarihan ng emperador. Siya pala ay isang makapangyarihang emperador. Paano nangyari yon? Isang malakas na emperor realm. Nakatago pala sa King Yun Sect bilang isang pinuno ng tuktok. Hindi maganda. Malaking problema. Huli na. Emperor Realm pala ang cultivation niya. Paano nangyari ito? Hindi ba't kumakalat sa labas? Na ikaw ang cute. Gusto mo pa rin ngayon. Nawasakin ang King Yun Sect at hulihin ang aking alagad. Anong gagawin mo? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang ilang tao at bagay, hindi mo pwedeng kalabanin. Ang aking sekta, ang aking mga alagad, hindi mo pwedeng galawin. Ngayon, ayos na. Walang sinumang mangangahas na kalabanin kami. At maganda rin. Ngayon walang nakakaalam ang pagiging dakilang emperador ko. Guro, ikaw pala talaga ay isang dakilang emperador. Nalinlang mo kaming lahat. Baliw na bata. Ang guro mo ay gusto lang mamuhay ng tahimik. Ayaw kong ibunyag. Pero ang lakas ninyo. Guro, simula ngayon, wala nang sinuman ang mangangahas na tawagin kang Cute Peak Master. Cute Peak Master. Ano ba ang masama doon? Malaya. Ay, nga pala. Pagbalik ninyo, huwag ninyong sasabihin sa iba ang tunay kong lakas. Ha? Bumalik na tayo sa Zezu Peak. Kakain na tayo. Alainan. Ulat. Pinuno ng bundok Gyu. Pinapatawag ka ng matatanda. Pinuno ng bundok Gyu. Sa pagkakataong ito, malaking tulong ang ibinigay mo at ng iyong mga alagad. Tiyak na mawawasak ang sekta ng Azure Cloud. Ako, bilang kinatawan ng sekta ng Azure Cloud, ay nagpapasalamat sa iyo. Masyado kang magalang, Elder. Isa rin ako sa mga miyembro ng sekta ng Azure Cloud. Ang pagprotekta sa sekta ng Azure Cloud ay nararapat lamang. Pinuno Gyu. Dati po, ako'y walang alam. At ilang beses ko kayong pinahirapan. Pati na rin ang inyong mga disipulo. Sana po'y maging malawak ang inyong pag-iisip. At patawarin niyo ako. Ang nakaraan ay hayaan na lang nating lumipas. Pagkatapos nito, turuan mo ng maayos ang iyong disipulo para hindi na siya gumawa ng gulo. Pinuno Gyu. Tama po kayo.
Ano ang pinaplano mo? Isang cute na bata. Malinaw na umaasa sa babae. Tinalo ang mga magsasaka. Nagpapanggap na. Siya ang tumalo sa kanila. Siya ang tumalo sa kanila. Pinuno ng Rurokgyu. Nakikita ko na. Ang iyong mga buto ay kakaiba. Paano kung kausapin ko ang pinuno ng sekta? Paano kung gawin din kitang matanda? Ano? Bakit naman? Ako ang pinakamagaling na kandidato. Kung hindi lang, pinawalang bisa ni Guchangji ang aking paglilinang. Paano ako? Mapupunta sa sekta. Ang pinakamalaking biro. Hindi. Wag na. Hindi pa ako tapos humiga. Babalik na ako para magpahinga. Tara. Guchangji, maghintay ka lang sa akin. Ngayon, walang nakakaalam na ako ay isang emperador. Maaari pa rin akong magpahinga. Ang ganda. Pinuno ng tuktok. Pinuno ng tuktok na si Yang. Ang iyong dantian ay nasira. Hindi ka na makakapag-ensayo. Diretso siyang naging demonyo. Guchangji, ikaw na nagtatago sa likod ng iyong alagad. Maliit na cute. Paano ka nagkaroon ng pabor ng matandang king yun? Tingnan mo ang sirang bahay mo. Tingnan mo rin ang iyong paglilinang. May mukha ka pa. Para manatili sa posisyon ng pinuno ng tuktok. Pinuno ng tuktok Yang, saan ka kumukuha ng oras? Na ang iyong kultibasyon ay nawala na. Sa halip na magpagaling ng maayos, natuto ka pa ng masasamang gawain. Hindi kaya iniisip mo na hindi ka na nabibilang sa matuwid na landas. Gusto mong magkaroon ng presensya sa landas ng demonyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Kung hindi ka lang nandaya, ang disipulo mong may katawan ng Diyos ng digmaan, at ang buong Purple Bamboo Peak na ito, dapat ay akin ang lahat. Dapat ay akin ang lahat. Ngayon ay naging demonyo ako. Ano ngayon? Ngayon, gagawin kitang kasama ang iyong mga alagad na maging abo, ang aking panggatong para maging demonyo. Pinuno ng Danyang Peak. Sumuway ka sa langit at sinaktan ang iyong mga kasamahan. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Parusa ng langit. Ano ang ibig sabihin yan? Hanggat mapapatag ko ang Purple Bamboo Peak, hanggat mapapatay ko ito, ang munting nilalang na ito, ay isinumpa ng langit. Ano ngayon? Ang katawan ng Diyos ng digmaan ay talagang kahanga-hanga. Nakakalungkot lang na kailangan pa niyang sumunod sa munting nilalang na si Guchangji. Mas mabuti pa, sumama ka sa akin sa kadiliman at magsanay tayo ng magkasama. Huwag mong insultuhin ang aking guro. Ang aming guro. Manahimik ka. Ikaw na batang babae na may Chaos Word Body. Paano ka naglakas loob na sumigaw sa harap ko? Kung hindi dahil kay Guchangji at sa kanyang kakaibang sandata. Matagal ka ng bihag ng Danyang Peak. Ang aming guro ang pinakarespetado naming tao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Iginalang ninyong lahat ang maliit na cute na ito sa key-refining stage. Nakakatawa talaga. Guchangji, maglakas loob ka bang lumaban sa akin? Huwag kang magtago sa likod ng iyong alagad na parang pagong. Labanan. Sa kalagayan mo ngayon, na hindi tao at hindi demonyo, karapat-dapat ka bang tumayo ako? Saka, nandito pa, ang 3 kong disipulo para protektahan ako. Bakit pa ako? Ang hirap mo namang kumilos. Ikaw naman, kahit naging demonyo ka na, hindi mo pa rin mababago. Ang iyong ugali na mataas ang tingin sa sarili pero mahina ang kakayahan. Talagang nakakatawa. Guchangji, direkta mo akong sagutin. May lakas ka ba ng loob? Sagutin mo ako ng direkta. May lakas ka ba ng loob? Ikaw, bukod sa pagtatago sa likod ng iyong alagad, bukod sa pagkakaroon ng mga kakaibang sandata, ano pa ang kakayahan mo? Kakayahan na nagpagalit sa iyo ng ganyan.
na ang tatlong henyong disipulo ay kusang loob na sumunod sa akin. Hindi ba't kakayahan yan? Ikaw naman, pinaghirapan mong magsanay ng demonyong sining. Sa huli, kaya mo lang, nagsasaya sa Purple Bamboo Peak. Hindi maganda ang marinig. Hindi maganda. Hanggat kaya kong patagin ang iyong Purple Bamboo Peak, hanggat kaya kong hulihin ang tatlo mong disipulo, at ipapanood ko sa iyo. Aking pinipino sila. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano mo pa ako kutyain. Pinipino, baka hindi mo alam kung gaano ka-espesyal ang mga katawan ng tatlo kong alagad. Katawan ng Diyos ng digmaan, Charles Word Body, True Yin Physique. Alin sa mga ito ang hindi bihira? Ikaw naman, sa iyong mahinang kakayahan, baka hindi ka magtagumpay. At sa halip ay masaktan ka ng kanilang mga katawan, ay kinain ng sarili, at nauwi sa pagkawasak ng kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko kayo sa paraang malinaw sa inyo. Sa harap ng aking soul-devouring demonic art, kayo lang naman ay mga langgam na sumusubok. Paano nangyari yan? Imposible yan. Ang aking soul-devouring skill. Ang aking soul-devouring art. Bakit napakadali mong na-neutralize? Paulit-ulit na panunukso. Paglinang ng demonyo at pananakit sa iba. Talaga bang iniisip mo na palagi kitang pagbibigyan? Anong antas ka ba talaga? Tama. Mayroon pa akong Blood Demon token. Hanggat ipatawag ko ang Blood Demon, maliban kung ikaw ay isang emperor. Kung hindi, mamamatay din kayo. Blood Demon token. Sa bagay na iyan, nangangahas ka pang magmayabang sa harapan ko. Darating ang demonyo ng dugo. Mamamatay kayong lahat. Ang ingay mo. Isang maliit na demonyo ng dugo. Nangangahas pang magpakita. Bumalik ka. Ang aking Blood Demon. Guchange. Talaga bang isa kang emperor? Gumawa ka ng maraming kasamaan. Ngayon, ang iyong kamatayan. Hindi. Guchange. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Patawarin mo ako. Palayain ka. Noong sinaktan mo ang aking alagad. At kinutya mo ako. Bakit hindi mo naisip? Mangyayari ito ngayon. Guro, napakahusay mo. Huwag kang maingay. Pinatalsik ko lang ang isang payaso. Nakakaistorbo sa pagbibilad ko. Bakit ka nakikisali? Umalis ka. Guro, narinig ko na ang paglilinang kasama ang emperador ay makakapagpabilis ng 800 taon ng paglilinang. Bakit hindi? Tayo. Ano ang gagawin ninyo? Kayo. Mga lapastangan. Guro. Production team, executive producer. Executive producer to Guang Hao. To Guang Hao producer.